Magandang araw mga banateros. Ako po si Banat Bay. Naku po, mukhang makakalaya na si Pangulong Duterte. Palakpakan. Mukhang malapit na. Matunaw ang ICC at makauwi na si Pangulong Duterte. Palakpakan. Yan ang ating pag-uusapan. Marami pa tayong pag-uusapan, lalong-lalo na po yung malupit na impeachment. Ay nako, walang katapusang impeachment. Pasensya na mga kababayan kung naghihirap dyan. Pasensya na yung mga negosyante nahihirapan sa negosyo ngayon dahil busy pa po. Busy pa ang gobyerno na patalsikin si VP Sara Duterte. At sa mga kababayan naman natin na nangangailangan ng tulong, pagpasensyahan nyo na rin po. Bakit to? Dahil busy ho ang gobyerno natin. Yung mga walang mahinga ng tulong sa ospital, naku po, alam nyo kung bakit. Pinag-uusapan din ngayon sa Supreme Court yung paglipat ng pondo ng PhilHealth, nako. At pagpasensya nyo na po, busy rin si Marcos, kalalakwat siya sa Singapore. Banat Bay, bakit si VP Sara Duterte ba ay hindi na mamasyal? Sandali, chotomate kudasay. Iba ang Vice President sa Presidente. Ang Vice President, pwede nga yung kumuyakoy lang sa bahay. Bakit? Ang job description lang naman niya is spare tire. Wala namang ibang constitutional definition ang isang Vice President kung hindi ang kumuyakoy at mag-antay mamatay ang Presidente o maging incapable of doing his duty. Hindi natin wini-wish mamatay si Marcos sana. Pero hindi natin wini-wish yun. Ha? Masama yun, wag natin i-wish yun. Masama yun. Hindi, kahit sobrang sama niyan, kahit sobrang demonyo na ni BBM, wag natin i-wish na mamatay siya sana. Dahil masama po yun, ha? Okay? Pero, syempre, ang talagang trabaho lang ng Vice Presidente, kumuyakoy at mag-antay lang na hindi na capable ang presidente. Yun ang kanyang trabaho. Kaya kung kumuyako yan, mamasyal yan, wala na tayong dyan. Kasi yun naman ang kanyang trabaho. Unless gawin siyang sekretary ng isang departamento. Wala na rin. Dahil bakit to? Dahil doon sa pag-aaway ni Marcos dito kay VP Sara Duterte, kailangan mag-resign ni VP Sara Duterte. Ginagago siya Di ba? Tapos ano pa? Etong presidente natin. May gana pang pumunta ng Singapore ang animal. Sana naman kaya magpa-party itong presidente na to. Siguro na-stress na siya sa dito. No? Hindi, sa tingin ko na-stress na yung walang yan. Na-stress na yun sa Pilipinas kasi mapantakin mo, magpresenta ba naman ng mga witness na sablay? Di ba? Ikaw ba naman? Halimbawa, meron kang dinimanda o meron kang gustong masibak sa kumpanya. Tapos ang ipipresenta mong mga witness para masibak sa kumpanya yun, puro naman sablay. Kung hindi sablay, sinungaling. Ano pa? May kaso ng perjury. May kaso ng kung ano-ano. Di ba? Paano mo paniniwalaan yun? Puro pala kaso. At yung kaso niya na yun, mabigat yun Yung mga babanggitin mamaya ni Senator Robin, mabibigat ng kaso yun. Yun po ay di umano, allegedly, nangidnap, nagsinungaling, para lang maikulong ang isang tao. Mantakin mo kung ito ay nagsisinungaling ngayon. Bakit? Mamaya pag-uusapan natin yan. Pag-uusapan natin. Pero more than that, ito muna pag-usapan natin itong ICC. Bakit ko naman nasabing malamang sa malamang makalaya na si Pangulong Duterte? Malamang! Mukhang makakalaya na ito. Mukhang mapapabalik na sa Pilipinas. Kasi alam mo, sabi ko nga sa inyo, tadhana ang Hindi ko alam kung ano ang God's will. Pero siyempre, lagi naman natin inaano yan. In His will, siya na ho ang bahala. In His time, siya na ho ang bahala sa ating dating Pangulo. Pero gayon pa man, ang ganda ng nangyayari. Bakit to kanyo? Meron nung hatol itong si Donald Trump. Yung kakampi pa mismo ni BBM Kuno. Diba? May sinasabi tungkol po dito sa ICC. Mantakin mo mga kababayan. Hindi kumikilos ng kahit na ang mga Duterte para puwersahang mapauwi si Pangulong Duterte. Walang ginagawa. At wala rin naman kasing magagawa. Dahil syempre, wala naman sa jurisdiction ng Pilipinas yan. Hirap na nga po silang magpunta, mga kaanak ni Pangulong Duterte. Kasi alam nyo, magastos po yan Walang patid po yan. Palit-palitan silang magkakapatid na pumupunta sa dahig para samahan ng kanilang ama. Dahil matanda na nga ho ito. Pero, gayong paman na kahit wala po silang ginagawa, bukang merong himalang mangyayari.
Ito yung di-discuss natin ngayon. Panoorin nyo itong balita na ito. Naglunsad ang kampanya si US President Donald Trump para buwagin ang International Criminal Court o ICC. Makaka-apekto kaya ito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Marcela Lili. Marcel, bakit pinupuntiryan ni US President Trump ang ICC? Jiggy, ang tingin kasi ng pamahalaan ng Amerika, tinatarget ng International Criminal Court ngayon ang kanilang mga American servicemen at yung ilang opisyal ng United States. Kaya ang gustong mangyari ngayon ng Amerika base doon sa naging pahayag ni US State Secretary Marco Rubio ay kung hindi pahinain yung kanilang kapangyarihan ay tuluyan ng mabuwag itong ICC. Yung mga nakikita nilang hakbang kagaya ng paghikayat doon sa mga miyembro ng ICC na i-withdraw yung kanilang support doon sa mismong organisasyon. Meron din silang babala doon sa mga bansa na talagang dependent at nakakatanggap ng assistance mula sa Amerika at pinaplanong i-reject yung kanilang pagsuporta dyan sa ICC. Aba, mukhang kailangan magdalawang isip dahil ang banta rin, babala rin ng Amerika, papahigpitan o pabibigatin nila yung sanctions dun sa mga hindi mag-withdraw ng suporta doon sa ICC at kabilang na nga rin siya yung pagbawi ng US visa para doon sa mga individuals na dire-diretso pa rin yung pagsuporta dyan sa ICC. Matatandaan natin na tayo naman kasi matagal nang kumalas ang Pilipinas dyan sa Rome Statute under pa ng Administrasyong Duterte. Sana nga tanggalan nyo ng mga visa yung mga government official namin. Tanggalan nyo na US visa. Kawawa naman si si pangalan nito, yung panot na rin, nakatulad ko, si Gibo. 'Di ba? Kawawa naman si Gibo kasi si Gibo, alam nyo ba, ang tindi ng hatol sa kanya ng China? Ang tindi ng hatol sa kanya. Economic sanction, lahat na ng sanction ginawa ng China sa kanya, hindi na makakapunta sa kahit anong teritoryo ng China, ha? Mapa Hong Kong, mapa Macau, mapa Taiwan. Alam mo mga kababayan, huwag nyo sasabihin, naku, wala namang plano yan kasi gusto niya mga Europa, UK UK, mga Amerika. Alam mo, hindi totoo. Alam mo, sa totoo lang. Ako po, hindi ko sa pinagyayabang yan, pero yan ang lagi kong pinag-iipunan at yan ang aking pasyon. Kung kayo, nag-iipon kayo para sa mga anak at asawa ninyo, ako po, wala pang anak at wala pa rin asawa. Kaya nag-iipon lang ako para sa sarili ko. Mamasyal. Oo, yun ang talaga pinag-iipunan ko eh. Asawa o pasyal? Pasyal na lang. Anak o pasyal? Pasyal na lang. Hindi, totoo. Kaya tayo nakakapunta ng ibang lugar, hindi dahil sa may pera tayo kasi wala naman tayo pinaglalaanan. At alam mo, napuntahan ko na nga ang Europa 2 beses. Naikot ko na ang Europa ng 2 beses. Sa UK, nakatatlo na ata kami doon. Sa Amerika, gayon din. Napakailang beses na rin ako nakapunta dyan. At alam mo, wala nang binatbat talaga sila. Sa Asian countries like China, Taiwan, Macau, Hong Kong, even Japan, Thailand, iba na talaga. Ang gaganda na ng mga lugar dito sa Asia. Tayo na lang ang hindi maganda. Tayo na lang ang pangit. Yan ang katotohanan. Huwag tayo magmaang-maangan. Tayo na lang ang, pag kayo umikot ng buong mundo, tayo na lang ang pinakapangit sa Asia. Sad to say, but it's true. Pumunta kayo ng China, kahit probinsya lang, mamamanga kayo sa train system nila. Ako nga pambihira nung nag-train tayo. Hindi totoo. Pansinin ninyo ha, nung nag-train po kami, 7 oras, 6 na oras yung biyahe. Talagang nag-effort ako na bumili nung sa business nila, business class, kasi gusto ko makita yung luxurious na ganda ng train. Economy pa lang, maganda na. Yung economy ng train, parang premium economy sa aeroplano. Maluwag, malaki yung pero gusto ko maranasan yung business class. Alam mo, sa business class ng train, ako po, ang lupit to mga kababayan, napakaganda. Talagang masasabi mong, wow. And magre-relax ka lang doon, no? May USB, hihiga ka, pwede ka mahiga. Tapos ang takbo nyo 300 km/h. Tumatago sa bundok, tumatago sa tubig, bumababa sa tubig, ang lupit. Kaya ka ba, magtataka ka talaga sa nangyayari sa Pilipinas, bakit tayo nagkaganito? But as we all know, ngayon dinidignig pa rin ang kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court. So pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio. Ayan. The ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes, compacts, and the force of so-called international law. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. Maricel, anong reaksyon ng Malacanang dito sa kampanyang ito ni President Trump? Jiggy, sinubukan natin kunan ng reaksyon ng Malacanang tungkol nga dito sa kampanya ng Amerika, pero tumanggi sila na magbigay ng komento dahil ang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman sakop ng ating gobyerno kung anuman ang polisiya ng United States. Jiggy. Saka rin ang sagot niya, no? Ang tinatanong, reaction mo bilang isa sa mga bansang uto-uto sa ICC. Ang sagot niya, di naman namin jurisdiction ng pulisiya ng Amerika.
Bobo rin, no? Bobo rin, no? Bakit? Hindi naman yun ang tanong. Ang tanong, bilang isang bansang sumusunod pa rin sa ICC hanggang ngayon, pinadala ang dating Pangulo dahil sa warrant ng ICC. Pero ano? Anong sagot mo? Wala kami pakialam sa pulisiya ng Amerika. Tanga, hindi yun ang tanong. Tayo sa mga kaalyadong bansa ng Amerika, ano ang magiging implikasyon nito sa Pilipinas at sa kaso ni dating Pangulong Duterte? Oo, Jiggy, kanina kinausap natin ang isang ICC accredited lawyer, si Attorney Joel Butuyan, at sinabi nga niya na nakakabahala itong ginawang pahayag ng Amerika laban sa ICC dahil kilala daw ang Amerika doon nga sa pagpapa-implement ng rule of law, international law. Pero parang ngayon gusto nilang mawala na sa kanila yung titulo na yon dahil ang nakakahanay daw nila sa mga ganitong klase ng pahayag ay ang mga bansang Russia, North Korea at China. Pero ang sinabi ni Attorney, mukhang sa ngayon wala naman siyang nakikita na anumang epekto nitong pahayag na ito doon sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Dahil ang tingin niya, kaya naman daw naglabas ng pahayag na ganito ang Amerika dahil doon sa paghabol ng ICC, doon sa krimen na nangyari sa Afghanistan kung saan alam natin na inukupa ng US yung ilang bahagi nila dyan at yung issue ng pag-atake ng Israel sa Palestine. So pagdating dito sa kaso ni former President Rodrigo Duterte, sabi nga, baka nga daw mas maging advantageous pa sa Amerika kung sakaling maparusahan itong dating Pangulo dahil alam naman daw ng US na ang dating Pangulo ay pro-China. Pero ang tingin nila, hindi mangyayari yung pag-withdraw ng majority ng members ng ICC sa kabila ng panawagan ng US. Nasa 125 more or less yung members ng ICC. Sabi kasi nila, malaki pa rin daw yung impluensya ng Europe dito sa mga bansang ito at i-consider din yan. Siguro kung meron man daw mag-withdraw ng support, yun nga yung talagang totally ay dependent sa Amerika. Alam mo, Trump, kung ako sa'yo, sampulan mo kami. Sampulan mo yung mga government official namin na uto-uto sa ICC. Number 1 na, si Trillanes, sampulan mo yan. Kung may visa yan, tanggalan mo ng US visa. I-sanction mo. Hindi kasi, magsasalita ka dyan. Oh. Ito, listen to me, Donald Trump. Mr. President Trump, listen to what I'm going to say to you. You listen carefully. This is something that I would respectfully give my opinion. If you are talking about being against this ICC, and you're threatening that those two would support ICC will be sanctioned by the US government. Aba, what's the English of aba? Wait! Wait! You should start with us. Our government official does not only support ICC, but also like a puppy. Sa Tagalog, parang tuta. Tuta of ICC. We are a puppy, a dog under the leash of ICC. Our government is fucking stupid to the point we are no longer a member and yet they kidnapped the best president in the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. If you cannot sanction our government official, or your talk is just nothing but a propaganda talk. Sample